Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay ang kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin? Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inahampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungain. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginooy sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang na nasa Mereba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos siyang nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo. Sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ng balo ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagat siya'y napagod sa paglalakbay, halos katanghaliang tapat noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man laman kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya,
babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayoy bigyan po ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem, ni hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ay magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy roon, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling niya na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, Nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahaba po ebanghelyo natin, pero ang binasa ko po yung shortened version. Ang longer version po ay 4 pages nitong atin pong misal. Pero hayaan niyo po mga kapatid, I will fill in with the details na hindi po natin nabasa sa ebanghelyo. Ang tawag po mga kapatid sa atin pong daigdig, planet Earth ng mga astronomers ay the water planet. Sapagkat 70% ng atin pong mundo ay tubig. Ang atin pong mga katawan ay more than 70% water. Yun pong 30% ay buto at mga tissue pag tinanggal nyo yung tubig. Kaya po mga kapatid, tayo po ay nangangailangan ng tubig. Kinakailangan nating uminom. At sinasabi po mga kapatid na kahit ang isang tao ay pwedeng hindi kumain ng ilang araw, basta po siya ay umiinom ng tubig. Kaya po mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, nagreklamo yung mga Israelita. Ang tanong nila, kasama pa ba namin ng Diyos? Bakit walang tubig? Naabot ba kayo ng tubig sa inyo? Very good. Pero ang ibang mga tao, nangangailangan ng tubig at salat sa tubig. At pag salat sa tubig, minsan mapapatanong ka, ano ba nangyayari sa buhay natin? Tubig. Sa atin pong unang pagbasa, ipinakita ng Diyos ang Kanyang presence sa mga Israelita sa pamamagitan ng tubig. Ang tanong nila, kasama pa ba natin ang Diyos? Ang sabi ng Diyos kay Moises, para mapatunayan kasama niyo pa rin ako, paluin mo yung bato at may lalabas na tubig diyan. So mga kapatid, yung ating first reading ay sumasalamin sa atin pong ebanghelyo. Sapagkat ang tubig na pinalo ni Moises sa ilang na kinakailangan ng mga Israelita ay larawan ng tubig na nagbibigay buhay. Sino po yung tubig na nagbibigay buhay? Si Jesus. Kaya po sa ating ebanghelyo mga kapatid, meron pong kinausap si Jesus, kinasangkapan niya ang babaeng Samaritana na ito para ipakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos at siya ang Mesiyas. Ang mga Samaritano po ay hindi nakikipag-usap sa mga Hudyo. Nung araw po, medyo racist sila. Ayaw ng mga Hudyo ng mga Hintil, ayaw nila ng mga Griego, ayaw nila ng mga Samaritano, kami lang. Kaya nakapagtataka na si Jesus
ay nagpunta sa balon at nakipag-usap ng solo, mind you ha, solo sa isang babaeng Samaritana. Mga kapatid, bakit po peculiar itong pakikipag-usap ng Diyos sa babaeng ito? Sapagat nung araw, ang mga babae pag umiigib sa balon, hindi sila umiigib ng tanghali. Sila'y umiigib bago sumikat ang araw. At hindi sila umaalis ng isa-isa. Sila po ay umaalis ng grupo-grupo. Kapag ka ikaw ay nakitang mag-isa at nag-aabang ka dun sa balon, may ibig sabihin yon. Kalapating mababa ang lipad. Ang sabi nga po ni Freddy Aguilar. So, nandoon yung babae na iyon at kinausap ni Jesus. At mga kapatid, nung ayaw maniwala yung babae na siya ang Mesiyas, sa longer version po kasi ng ating gospel, iniiba-iba nung babae yung usapan. Ayaw niyang harapin yung issue niya. Kaya po ang sabi ni Jesus, tinanong niya, meron kang asawa? Ang sabi ng babae, wala po. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, tama ka. Sapagkat ang kinakasama mo ay hindi mo asawa at may 5 ka pang partner before. Walang pinagsabihan yung babae nito kahit sino, pero alam ni Jesus. At nabuksan ang isip ng babaeng Samaritana na yung iniintay niya na Mesiyas ay nando na sa kanyang harapan, nakikipag-usap na sa kanya. At imbis na siya ang magbigay ng tubig kay Jesus, binigyan siya ni Jesus ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na nagbibigay buhay, mga kapatid, ay pananampalataya. Kapag ka meron tayo nun at totoo yun, hindi na tayo maghahanap ng iba. Mga kapatid, nakita natin po sa Ebanghelyo na ang babaeng Samaritana ay tila baga hindi mapakali. She is on her 6th relationship. She is on her 6th partner. So may hinahanap siya na hindi niya makuha. May hinahanap siya na hindi makapag-fulfill sa kanya. Pero nung nakilala na niya si Jesus, yung fulfillment ay natagpuan niya. No? Ang babaeng Samaritana ay larawan nating lahat, mga kapatid. Pwede nating tapalan ng mga material na bagay, yung longing na hinahanap natin, yung fulfillment na hinahanap natin. Pwede tayo magkaroon ng achievement, ng career, ng gusto natin ng maraming pera, pag may opportunity, bibigayan. Pero pansinin niyo, mga kapatid, kahit yung mga bilyonaryo, hindi naman sila contented. So merong puwang sa puso natin na naghahanap doon sa talagang makaka-fulfill. Ang sabi po ni St. Augustine, ito po'y palasak na, pero ito'y totoo. Our hearts are restless until it rests in you. Merong puwang sa ating puso na Diyos lang ang makakapuno. Mga kapatid, alam niyo ba yung patay sindi? Patay sindi. Beer house, kabaret. Nung ako po ay nakadistino sa Bukawi, halimbawa magde-day off ako sa SM Marilao, paggabi uuwi ako, parang Pasko rito sa gawin na ito. Pagdaan ko, laging may Christmas party. Sunod-sunod yan. Puro Christmas light, puro patay sindi. At may mga parokyano sila na nagpupunta. Mga kapatid, ang sabi po ni G.K. Chesterton, isang Catholic author, lahat ng taong pumupunta sa bahay aliwan, lahat ng mga taong pumupunta sa mga prostitution houses, hindi naman talaga yun ang hinahanap nila doon. Ang hinahanap nila si Kristo. Pero akala nila yung gagawin nila sa loob at makikita nila sa loob ang makapag-fulfill sa kanilang longing. Tayong lahat, mga kapatid, ay inaalok ng fulfillment ng Diyos. Meron tayong pwedeng inumin na ibang mga bagay, meron tayong pwedeng ipalit sa Kanya,
Pero tandaan po natin na hindi ito ang makapagbibigay ng kaganapan sa ating mga puso. Sana po mga kapatid, huwag nating sayangin ang ating energy na tinatawag. Sabi nga po, ang buhay ay maikli lang. Kahit nasabihin mong umabot ka ng 100 years, ang buhay ay maikli lang. Huwag nating sayangin yung panahong ibinigay niya sa atin para to run after things na hindi naman makakapag-fulfill sa ating longing. Lumapit tayo sa Kanya, lumapit tayo kay Jesus, at asahan nating mapapatid ng ang tubig na nagbibigay buhay ang ating mga uhaw. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang dumalangin sa amang maawain at bukal ng buhay na walang hanggan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kami iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating parokya, upang ating mahihatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay sa mga kapatid nating Kristiyano at sa lahat ng naniniwala sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig nagbibigay buhay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagkabuhay sa ating parokya, upang ang tubig na binyag na maghatid sa kanila ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang maihanda tayo ng panahon ito ng Kwaresma, sa muling pagpapahayag ng ating mga ipinangako sa binyag at ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at parangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat na yumao, upang sila ay makibahagi sa kamatayan ni Kristo at makibahagi rin sa kanyang pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
sa isag ng aming buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya'y sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.